May kakilala ka ba, no, na parang ang daming potensyal pero sinasayang yung buhay niya? Alam mo yun, maghapon na nakatambay, maghapon lang ML ng ML, ayaw mag-aral, or baka ikaw mismo to, tinanong mo na to, para saan ba talaga tong buhay na to? Life is just short. Itong katawan natin na to, parang panandalian lang tong physical na to because there's such thing as eternal. Kaya tandaan nyo po, you were born for a purpose. Pinanganak ka because may purpose ka. Hindi lang to survive, hindi lang to succeed, but actually to serve God's purpose. Alam niyo po yung buhay na worth living is living a life for the purpose of God, for the glory of God. Ang tunay po na sukatan ng success ay hindi kung gaano kakahaba na buhay. Pero ang tanong, para kanino ka ba gumigising sa umaga? Di ba? Ang gandang tanong. So, bakit po ba kailangan muna natin i-serve yung God's purpose? Kasi maaaring dumating na sa punto ng buhay mo, para saan ba talaga itong buhay na to? Is it all about seeking comfort? Yung para umalwa lang ang buhay? Nag-aral ka mula elementary hanggang college, nag-master's degree ka pa, nag-PhD ka pa. Para saan ba yon? Para malaking sweldo, pastor. Para saan malaking sweldo? Para gumanda buhay. Para saan magandang buhay? Para maging magaan ang pamuhay. Para saan gumad? Para pag namatay ako, magaan ang buhay. Yun lang bang purpose? Is it all about pursuing success at pleasure sa mundo? Pero gaya ni David, tinawag ka ni Lord, ni God for a purpose. Okay? May mission ka rito, kapatid. Kaya ikaw na parang, ito na lang ba ang buhay paulit-ulit? Again, remember po, we are naturally self-serving. Okay? By default, sabi sa Romans 1:25 yan. And we always chase temporary pleasure, sabi sa Book of Ecclesiastes. And oftentimes, yung pong ating definition ng success ay puro makamundong pananaw lamang. Magkano pera mo sa bank account? Ano narating mo sa career mo? Ilan ba naging kotse mo, bahay mo, mansion mo? Pero sa grace ni God, iba po ang ating magiging definition ng success.